Hello there, mga kagadang buhay! Kumusta po kayo? Alam nyo ba ang salitang payback? Para sa akin, ito ang pagbabalik tanaw sa mga taong pinagkakautangan natin ng magandang kalooban. Pag-alala natin at pagsukli sa mga taong nagbigay ng pag-asa sa ating buhay sa gitna ng kawalan. Deserve ito ng mga taong umagapay at naging tulay sa atin para maitawid ang karimlan ng ating mga pangarap. Sila ang mga taong tumulong at di naghintay ng kapalit at lubusang naging proud sa ating mga tagumpay. Ngayong araw na ito ay nais kong magpasalamat sa Lansar family from Minapasok, Calatrava, Negros Occidental sa pagkupkop at pagtulong kay Kabeng Roger para maibsan ang kahirapan sa buhay at makapagtapos sa pag-aaral ng high school. Para sa pamilyang ito, maliit at walang kapalit ang naging tulong nila kay Kabiyahe. Pero para kay Kabiyahe, dakila ang kanilang kawang gawa dahil nakapagbigay iyon ng pag-asa at inspirasyon para mangarap siya at magsikap. Ukay saya ng mga tagpo ng mga pagpapasalamat dahil walang katumbas na halaga ang binhing pagtulong at paglingon sa mga hirap at tagumpay na pinagsikapang malampasan. Tunay ngang dapat suklian ang kabutihan ng kabutihan. At the age of 79, retired teacher, thank you dakilang guro sa tulong mo kay Kabiyahe. Ganon din sa iyong mga anak na nagmana rin ng iyong kabaitan. Boracay is famous and beautiful dahil sa fine white sun ito. Dinadayo dahil sa taglay na ganda. At lahat sila'y sabik para makita at madama ang kagandahan ng isla. Ang kagandahan din ng kanilang puso, ang lubos na nagpapakinang sa pamilyang ito. Hindi man sobra ang kayamanan sa panahong tumulong sila, pero nag-uumapaw ang busilak na hangaring, makabahagi at maiangat din ang buhay ng iba. Welcome to Boracay, Pamilya Lansar. Sana isa itong bakasyon na di malilimutan at makapagbigay ng inspirasyon sa iba na tumulong at maging masaya. So mga kagandang buhay, dito na po kami sa van at dadaan po muna kami sa Saltita Store, sa ating store, mga kagandang buhay. So kasama natin sila, sila oh. Ayan. So tingnan natin. Ano pa natin? Videoan pa natin sila for keeps. Cut. Mga kagandang buhay, may mga kaligayahang hindi mula sa pera, kundi sa pag-alaala ng iba, lalo na sa mga taong lumingon at pinahalagahan ka ng sobra. Dahil minsan, naging bahagi ka ng buhay nila at sa katuparan ng pangarap, naging kasama ka. Tunay ngang isa kang bayani. Pamilya Lansar, isang pagbubunyi. Ayan po, dito na po kami sa aming magandang kwarto dito sa Boracay. For visitors only po. So sana mag-enjoy po sila dito. Oh, ayan na, ang gaganda nila oh! Ready na sila para sa pamamasyal namin ngayong araw. Ayan o. Si Ma'am Lansar. Ayan. So, magwa-water sports. Kaya mo pa sumakay ng banana boat? Kaya pa? Kaya pa magunit? Sige, feature natin yung mga lakwatsa natin ngayong araw. Babay na kayo dito sa camera. Ayan po mga kagandang buhay oh. First stop po natin is sa mangrove po. Ayan oh. Dito po sa Boracay. Meron pa pong lugar talaga na inaalagaan para po sa ating mangroves at nagiging tourist attraction po siya.
ko si ma'am. Magpa-picture sa kayak. Ayan. So, kaya mo pa ba sa kayak? Kaya pa. Okay, para makita ninyo na ating mga viewers kung paano magpa-picture sa kayak dito. Mura lang naman dito sa Boracay. Para po masulit ang bakasyon, may mga remembrance po. Tara! So, ayan po mga kagandang buhay. Si Ma'am Lansar po, ay siya pong nagpaaral kay Kabiyahing Roger. So, ano po ba ang kwento, Ma'am Lansar? Basta mo na lang siya kinuha? Kasi si Roger, mga magulang niya nasa senda nakatrabaho at ang tatay gumawa ng yung mga basket, mga alat. Kasi hindi nila nakapatapos ng pag-aaral si Roger kasi marami silang pamilya. Kaya marami silang magkapatid. Si Roger pumunta sa amin at doon siya nagstay. Tapos sinabihan ko kung gusto niyang mag-aral siya. Interesado naman si Roger, saka nagpa-enroll sa high school, sa Colonel Griffin Memorial High School ng Minapasok. Kaya nakatapos siya. Pagkatapos na yan ng pag-aaral niya ng high school, umuwi naman siya sa kanila. Tumulong naman siya sa mga magulang niya at sa mga kapatid niya. At hindi na namin nalaman na nakapunta na pala siya dito sa Aklan, doon sa pinsan ko. Kaya ng mga maraming taon na nalaman na namin na maganda na pala ang buhay nila. Kasi yung asawa niya, nakilala ko lang sa pangalan at saka sa radyo yan nagtrabaho dati. Ngayon, napaka-bless nila. Then, nang na sila ng maraming mga property, pumunta sila sa aming mag-asawa, dala ang mga anak nila na 4, 2 babae at 2 lalaki. Ngayon, hindi ko naman pinag-asahan na mayroong balik pala ang tinulong ko sa kanila. Ngayon, pinagpapunta niya kami dito sa Boracay, sa expense niya ang iba. So, Ma'am Lansar, ang pinagmamalaki kasi ni Roger, sobrang bait daw ng pamilya mo. Yun si Ma'am Gigi Tsaka kasama yung mga kapatid. Hindi daw talaga sila naglilikramo kung hati-hati sa pagkain. Kung ano daw kinakain ninyo, ganun din daw ang piniprepare mo daw. Maaga ka pa daw gumigising. Tapos nagprepare ka daw ng mga pagkain, bawat isa, baon sa school. So hindi talaga daw naglilikramo ang mga anak mo kahit maubusan sila ng pagkain dahil ang dami mong ma-adapted. Kahit ulang tuyo lang. Basta't kasya lang sa pamilya. Pinagkakasya lang po kasi hindi naman po bongacious yung buhay nyo dati. Kasi ang nasahod ko noon sa pagtuturo ay maliit lang. Magkano lang noong time na yun, ma'am? 212. Ang isang araw? Isang buwan. 212 lang. Nagtaas na nagtaas. So sa mga panahon ni Roger, magkano na yun? 3,000. 3,000 na. 3,000 na nag-aaral si Roger. 3,000 na ang sahod mo that time.
So, 79 years old ka na ngayon, ma'am. Yes. Oh, ayan na, at malakas pa rin dahil sobrang bait nyo po, marami nyong tinutulungan. May payback din, pero hindi mo na inaasahan. Hindi ko inasahan na mayroon palang balik. Kasi pag tumulong ako, wala na yun sa ano ko, sa isip ko. So, marami ka palang pinaaral dati. Apat na Apat? high school at sa college, 2 college na mga pamangkin ko. Oh, salamat po sa iyo dahil pinaaral mo si Roger at ngayon nagamit niya talaga sa buhay niya. Pero kung hindi siya umuwi, siguro makapag-college siya. Pagka-college mo sana. Sana. Kasi maliit man lang ang ang college noon. Ang tuition. Yun. Oo, kayang-kaya naman, no? Kaya ko nakapag-aaral gani ako ng college ng 3. Oo, pero si Roger that time na dyan siya nagtatrabaho sa inyo, anong trabaho niya? Wala. Wala lang. Wala lang. Basta nga nandyan lang sa amin. Oo. Wala, hindi ko man sila pinag-ano ng Hindi inuutusan. utusan. Wala. Ako ang nag-asikaso. O kasi ang sabi niya sa akin, ang obligasyon lang daw niya doon dati sa inyo, ang ginagawa niya, nagbubumba daw siya ng tubig para mapuno daw yung tangke. O pagkatapos daw dyan, magbabasketball na daw siya. Wala na. Ang galing, no? Samantalang magkano kaagad yung pinapakain na. Kasi mura man lang noon. Oo. Mura man lang mga bigas noon, mga ulam. So salamat talaga at nabigyan kami ng pagkakataon na maano ka, malagaw-lagaw ka dito ba sa Boracay? Oo, kaya nga malaki ang pasasalamat namin na nakaasawa din siya ng mabuting ugali at hindi madalok. Ano ba yan? Hindi madamot po. Hindi madamot. Kaya masaya kaming masaya kahit ang aming kapitbahay, dala namin dito. Mga anak mo at apo. Oh, yan. Hi naman kayo dyan. Ayan po. So, marami pa tayong pupuntahan ha. Marami pa tayong, ano na ngayon, magpa-picture taking pa para po, for keeps po ito. Di ba, Ma'am Lansar? Yes. Oh, for keeps po ito. So, super bait po yung pamilya, oh. Ayan, oh. Oh. So, 10 po sila ngayon na adult at saka 2 bata. Okay, salamat, Ma'am. So, ito naman si Ma'am Gigi. Ma'am Gigi, ano ba naalala mo kay Roger dati? Si Roger bilang, kinakabig ko siya na bilang nakababatang kapatid. Kasi kasama niyang lumaki ang mga kapatid kong lalaki. At ang ginawa nila sa bahay, hindi naman sila nagreklamo kung anong pamumuhay namin. No? Kahit mahirap, pinagtiyagaan namin kahit marami kami sa bahay, hindi lang siya, yung mga pinsan namin nandun din sa bahay. Ang ginagawa nila matapos ang mga trabaho sa bahay, mga pag-igib ng tubig, pang lalaking trabaho, naglalaro sila ng basketball kasama ng mga kapatid kong lalaki. Then si Roger, magaling maglaro ng basketball yan kahit maliit yon, pero payat pa dati. Payat, maliit, medyo pandak pa. Kaya nga pinangalanan siya na pandak. Ayan dahil po. Maliit siya noon. Pero marami siyang mga fans sa paglalaro ng basketball. Namana ng anak niya ngayon. Namana niya ng anak niya ngayon, totoo yan. So, isa talaga pong magandang katangian ninyo. Hindi daw talaga kayo naglilikramo yung pagkain nyo hati-hati. Oo, importante nakakain lahat. Oo, tapos minsan daw naubusan pa kayo ng ulam. Bumibili na lang daw sardinas. So, ano ba? Sardinas. Lagyan ng miswa. Oo. Para na may ulam. So, ilan kayong nakagraduate? Isa, 2, 4. So, 4, 5 lang kayo. 5 na lang. May isa kaming kapatid na namatay kasi 6 kami. So, 5. 5 ang buhay. So, mostly mga teacher lahat kinuha? Hindi. Ako bilang panganay, nakatapos ako ng bilang teacher. Ay pangalawa ay commerce. Pangatlo, marine engineering. Then ang ika-4, vocational lang. So, sinalin sila ngayon? Si Karen nasa Maynila, doon siya namuhay. May kaunting kabuhayan din. Si Pato, nasa Saudi, nakapag-asawa siya ng taga Mindoro. Then si Jason, kasama namin sa bahay, sa Saudi din siya. Ang asawa lang niya, anak yung kasama namin sa bahay. O di ba ma'am, pinagpapala talaga yung mabait, yung kabaitan natin. O ano masasabi mo sa mga viewers natin tungkol sa mga kabaitan na
ginagawa natin sa kapwa natin. Sana kung mayroon man silang mga puso, tumulong din sila kapag mayroong tutulungan para maka-ano din sila, maka-invest din sila ng mabuting ugali. Yan, di ba? At saka, ano ngayon ang napifeel mo na nakita mo yung tinulungan mo si Roger, gumanda rin ang buhay? Ay, ang happy-happy ko, sobra. Nagpasalamat ako sa Panginoon na binigyan sila ng magandang buhay. Ang lahat ng mga biyaya ay nandun sa kanila. Tapos masipag din silang mag-asawa, mga anak nila, mga mababait din. Then tumulong din ang mga anak nila sa kanila. Kaya yun siguro ang binigay ng Panginoon sa kanila.